Ate Leonora. Before Corazon, there was Leonora. Corazon naman aswang. Ay, before Annabelle. Joke lang. Happy birthday tonight! So, ito yung cake ng ating mga birthday celebrators, guys. Ito yung first cake. The second cake is this one. Wow! Parang may mga almond, oh. With fruits on the top. Ito naman ang third cake. Parang red velvet siya, guys. Wow! Tapos, nandito naman ang sweet and sour. Tapos, may Shanghai. Yan ang Shanghai. Meron tayong chicken. Meron tayong beef steak. Tapos, meron tayong patlapok. Meron tayong pasta. Carbonara. Andyan yung lemon, ang drinks natin. And nandito na yung mga bisita ng ating mga birthday celebrators. So, kain na tayo, guys. Konti na lang kakain na. So, thank you so much na nagluto si Kuya Jonel. At saka sila Kuya Nolan at sa mga support nila Jim, nila Jomar. So, malapit tayo mag-start ng kain. Ito isa sa mga birthday celebrator. Happy birthday, Kuya Day! Yan, nandito naman si Louie, ato yung mga bisita niya. Yan, si Jansen. Sino pa kami may birthday? Ate Leonora. Happy birthday sa inyo, guys. So, ayan, ko-content na rin siya. So, ito yung ating mga pagsasaluhan naman. Kain po tayo! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday! Kain na guys! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Mamaya na yung cake. Okay, happy birthday! So, kain na po tayo guys. Let's eat! Ano? Go! Happy birthday tonight! Whatever you want to eat, just eat. Because may senior siya sa akin about her health, something like that. So, I was talking briefly lang. So, doon ko lang siya nakilala na may something din siyang pinagdadaanan. So, I just wish you good health. And, pagpatingin ka rin sa kung ano ba talaga yung dapat, na for your health, yun lang talaga po. Pero yun. I love you guys so much. I love yung mga mommies ka dito sa mga babies pa rin kayo. So, Kuya Kasa, sa kay Pastor Tick po, naalala ko po yung dati kong pastor. Sobrang tahimik, pero action. Pero hindi mo siya nakikita mo siya yung action niya kasi naalala ko lagi na I know there will be a divine intervention. Saka it will be given and answered, and we will declare it. Ate Leonora. Ataw lang. Bisa, Ate Leonora, masaya ako kasi yung mga biro ina-accept mo din. Saka yan din yung kababatang kapatid ko. Then kay Brother Jansen, so ha? Bakit siya nakabarong? Kasi mga Mormons yung pag nakabarong. Pumunta ako sa church na to, wala talaga akong in-expect na kahit isa. Kasi I'm hardly Catholic talaga sa akin pala na
not expect anything, in-invite lang ako, pumunta ako doon. Because of what we see is leading to Holy Spirit and the calling of God sa buhay ko. So I did not expect anything. So, nung umatin ako dito, hindi ko, kasi nakayuko lang ako, not expect na ganito pala yung growth ko, ganito pala yung spiritual journey ko sa Panginoon. But apart from that, lagi ako nakatulala sa inyong lahat. Lagi kong tinitingnan na I want to be like Pastor D. Gusto ko talaga na maging gusto ko maging isa katulad ni Pastor D. The way he teach, the way yung patience niya, yung resilience ng puso niya, yung katatagan. Kasi yung family niya, nandito siya. Nagsiserve siya sa atin lahat. Apart from that, meron siyang mga family doon na kailangan din siya. Pinupinilit niya tayo, mga kapatid. We are so blessed and honored. Kung gano'n niya kamahal tayo, hindi niya tayo kayang iwan. Nagsasacrifice siya sa lahat ng pagod. Kung alam niyo lang, alam mo yung nagdadrive siya, wala siyang aircon, hindi siya nagre-reklamo. So, sino kami pag magreklamo ng mga pasahero niya? Guys, come on! Pastor to! Alam mo yung nag-deliver siya dito, nag-deliver siya ng sermon niya, tapos tayo nakikinig lang, natutulog. Nag-memorize siya, yes, totoo yun, totoo yun. And we're not, hindi man lahat tayo, pero totoo yun. Pero the effort na binibigay niya, nag-teach pa siya sa School of Leader, yung pasensya niya, natutulog na lang siya kasi pagod siya. See how sacrifice of our Father is sa kingdom na to para lang mabigay sa amin lahat. Magpapatuloy kayo at sila ang maging guide ninyo sa inyong spiritual journey. And enjoy it. Okay? And kay Pastik naman po, we've been together for a very, very long time since 2016. Kasi yun yung first, tungtong sa Saudi Arabia. But we've been a family sa Faithful. Magkakasama na talaga kami. And Pastik know everything as well sa iba naming mga kapatiran. And knowing Pastik, he is really one of those people na very selfless. At I know you all can agree, right? Talagang mas mahal niya tayo kaysa sa tulog. Super. But he's doing everything, all of that because of his love sa ating Diyos. And I know, yung pagmamahal ng Diyos ang nagpo-propel sa Kanya. May pangalan. Wish ko na. And I know, babe, na alam din ni Lord kung ano yung desire ng puso natin, no? I keep praying and I know in the right time, He will answer our prayer. Amen. Amen. Yes, happy birthday. Maraming salamat, Shirley Trata. Siyempre, sunod na tatawagin natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inumaga na tayo. So, kaya nung iba, hindi ko namin para katagalin. So, but very quick birthday message sa ating mga kapatid dito. Happy birthday kay Bro Louie. Yan, isa ko sa natutuwa sa malaking improvement sa first and foremost yung sa testimony mo kanina at sa yung mga nakakarinig ng testimony mo, malaking bagay siya, malaking factor siya para ma-encourage din yung iba kung nandun pa sila sa moment na yun ng buhay nila na may na pinagdadaanan din nila yung gano'n. And masaya ako at nagpatuloy kayo ni Jill dito sa church. Because isa sa mga prayers ko talaga before na madagdagan yung couples dito sa church, and answered prayer yun, dumating sila at Janet, kayo, yung batch no, na makapagpatuloy dito sa church. And salamat din sa suporta niya sa church. Kahit na hindi kayo part ng leadership ng church, as a member and attendee ng church, nandiyan kayo to support us. So isang malaking kagaanan sa amin yun bilang leaders dito sa church. So thank you sa buhay nyo, and isa din ako sa nag-aantay na one day marinig ko na rin yung testimony nyo na isa sa mga pinagpipray natin, and kasama nyo kami sa pagpipray niyan sa inyong dalawa ni Jel. So happy birthday! Thank you sa pag-share ng blessings sa amin tonight.
And I look forward sa marami pa nating pagsasamahan, mga ganap dito sa church, BS natin, at yung mga pag-fellowship natin sa labas. So, keep on inviting because through your life, hindi makikilala ni Ate V kung sino yung kaparehan niya ngayon. So, parang malaking factor din yung mga pag-invite natin. So, maybe one day, makilala na rin ni Ate Leonora para sa kanila. Joke lang yan, joke lang yan. Yun, happy birthday. So, next naman, kay Ate Leonora. Before Corazon, there was Leonora. Ay, before Annabelle, joke lang. Inisip ko lang kayo. Ate Leonora, happy birthday po. Gaya na sabi ko kay Ate Leonora kanina, nag-uusap kami kanina, ang laki talaga kumbaga, ginanda ni Ate Leonora compared to first few weeks. Yan, patingin niya, patingin. Let's see. Super para siya pinagbagsakan talaga ng kagandahan. As in, sabi ko, parang 65 siya before, ngayon 53 talaga. And isa din sa bilang kumbaga kapatid dito ko, parang anak niya na rin ako dito. Ang pinakaano ko Ate Leonora, wala talaga akong kakilalang yumaman sa mga nag-galing ng mga online. So, stop mo yan because hindi ka yan aangat talaga, mai-stress ka. Baka may isang lamo pa yung church, may isang lamo yung pag-aari, may isang lamo para dyan sa mga kumbaga, kidding aside, wala talagang umaasenso sa mga ganyan. Lahat ng mga bagay na mga angat sa buhay, pinaghihirapan yung mga bagay-bagay, walang mga easy money. So, mas lalo tayo lumalaki pag yan tayo dumepende sa mga, yung mga ganyan. Meron talaga na mga papaunahin ka pero sa huli, ang laki pala nung nawala sa'yo. So, Ate Leonora, pagpatuloy mo lang yung pagsama mo dito, I know nakasync ka na sa amin dito, yung mga millennials na millennials! Sa joke, yung mga bulihan, talagang isa ka din sa lagi na target. Gets mo naman pagka ikaw yung inaano Mission complete. Oo, hindi siya naaasar. So, lagi din ako nag-explain sa Ate Leonora, sanay ka naman sa amin, sa iyon. So, sana naramdaman mo na mahal ka namin dito bilang kapatiran, bilang mami ka namin dito, or sabi ni Bio, bilang grandma. So, I hope na-feel mo yung love na meron dito. But, package talaga yun. Spiritual, ganyan. Tapos meron din mga buli-bulihan, which is nakakadagdag ng alam or ng saya dito sa atin. So, happy birthday. Nawa, marami pa tayong birthday. Simula na ma-celebrate dito. Jansen, happy birthday. May kila naman masasabi ko kay Jansen. Magaan yung pakiramdam ko kay Jansen unang atin siya dito. So, yung unang encounter ko sa kanila parang ang word talaga na naritin sa akin, yung mag-o-observe dito sa KOP, which is ngayon, mag-o-observe sila dito and hindi siya kumbaga 1 week lang, then bumalik siya. The following week hanggang sa mga panahon na to, nakakasama ka namin. And salamat at in-spend mo yung time mo dito sa church at tumutulong ka dito sa mga kung ano yung ganap nating simbahan. And I know one day makasama ka namin sa iba pang mga gawain dito na may bigger and greater purpose ka. And keep shining and yung light na meron ka, yung fire na meron ka, i-keep mo yan sa ating mga bagong kapatid dito para mag-bless din sila kung ano yung mga natutunan mo na before pa kung saan ka man nagaling, ma-share mo din yung knowledge and wisdom na meron ka sa ating mga kapatid through yung mga nasa-share niya sa Bible study and everything. And Lord God, nagagamit ka na sa ating intercessory prayer and hopefully sa mga susunod sa mga Friday service din. So, salamat Jansen sa buhay mo. I look forward sa marami pa natin pagsasamahan dito. Tsaka si Jansen, ang easy lang ito patawanin. Konting ganyan lang, mapapahagpigit mo na yan. Konting lang. The remote po yan. Yan, happy birthday, Jansen. And kay Kuya Dick, been like, anong taon na ba? 2015, September 9, 2015. But hindi ko na papatagalin yun. Yung mga sasabihin ko, lagi magkasama, nagla-lunch kami, magkatrabaho kami sa isang company. All I want to say is, Kuya Dick,
Gaya nga nung sinabi mo nung nagalit tayo kay Leo sa airport, tayo na lang naiiwan dito, kaya mag-away-away. Bakit hindi naman si Kadik pala away? So I mean, kumbaga, ang dami nating hatid sa airport, ang dami nating mga kapatid na nag-build tayo ng relationship, sobrang touch tayo sa mga naging kapatiran natin. Tapos, nare-realize ko lagi yung kada maghahatid kami sa airport, pero tayo talaga nila, Arden, yung para matagal na magkakasama, tatagal dito na, alam mo yun, sa church natin. I don't know kung ano man yung mapuputat natin na may new sector tayo sa mga susunod na panahon, ba't hindi natin yan irarush? But all I can say is, nandito ako to support ang ating mga pastors because I know also kung ano yung tatahakin ko, so hindi nyo ako magiging kalinya dyan sa magiging pastor. Nandito ako to support, maging back-up support nyo, and nandito rin ako to defend you. I will fight for you. Kung meron man gera, ako talaga number one ng church na to ever since. I mean, I'm here also always to defend. Kaya din ang sinabi ni preacher kanina, no messenger kanina. So, you defend your pastors. And from my end, it's hindi lang pastor, even the members, leaders of this church, if may mga aapi sa inyo, I'm here to defend you. Kailangan kumaan niya. Kumbaga, papatay ka natin sa ating church, yung ating mga members. And Kuya Dick, thank you sa buhay mo because lahat ng mga sinabi nila kanina, totoo, sobrang dedicated mo, sobrang sipag mo, lahat ng mga serbisyo na hindi lang talaga, hindi naman si Kadik yung masalita dun sa mga ibang mga bagay, but may mga bagay na, kasi sa team natin bilang leaders, hindi na naman pare-parehas na, dapat pare-parehas na, may Kuya Dick, pare-parehas na si Pastor Arlon, so may iba-ibang role yan. So kung si Kuya Dick sa kilos, servisyo niya na ipapakita yung kanyang pagmamahal at suporta sa atin. Si Pastor Aaron naman, ibang bagay din naman yung nagagawa at na ano niya. So, iba-iba tayo ng mga roles. So, parang boring din kasi kung pare-pares lang isang template lang, Kuya Dick lang lahat ganyan. So, iba din yung may Pastor Aaron, tapos meron din Kuya Chris, may Kuya Junel din, di ba? So, iba din yung may mga ganun. So, pag pinagsama-sama mo yun, mas magandang impact, greater impact yung magagawa niya. At magiging effect niya sa mga kasama natin dito sa church. So, Kuya Dick, thank you sa buhay mo. Actually, gusto ko talaga mabilis lang kasi napipressure ako sa oras. So, ang gusto ko lang sabihin, pagpatuloy tayo dito sa gawain, i-priority natin yung ating mga members. Bukod sa lahat sa mga gawain natin sa MC, ito talaga top priority natin. Mas magbibuild tayo ng relationship natin sa mga members natin. Mas makikilala natin sila kaysa yung mas kilala natin sa labas ng mga members. Mas una natin dapat makilala yung mga nandito sa nasasakupan natin. Sama-sama tayo na magbibuild ng relationship sa kanila. And gaya ng sinasabi ko, I'm always here to support ang ating mga pastors sa inyo because yun talaga dapat, and thank you sa lahat because ang dami-dami natin pinagdaanan, even yung during itong pandemic, kahit na magpapacheck up ka, hindi ka panditilihan ni Kuya Dick na baka mahawa ako sa'yo, yung mga ganun. So mapalag tayo sa ganun dahil we are blessed because yung pastor natin, hindi, kasi yung iba yan, alam mo, matitisod na ako, hindi ako sinamahan ng pastor, magpapacheck up ako. Alis na ako ng church talaga. Pero si Kuya Dick, yung isang pastor namin dati, 10 hospital sinamahan niya, during nakasagsaga ng pandemic yun. So, sinong makakaano nun? For sure, kung kakalala mo lang yung malamang tagyan ka because baka mahawa. Dahil dati talaga, pagka may na sintomas, iiwasan mo rin ganito, di ba? So, ganoon si Pastor Dick yung dedication niya sa ating mga kapatiran. So, subok na si Kuya Dick. So, iboto po natin si Kuya Dick sa susunod. Kaya Dick, ang dami kong pwedeng sabihin. So, yun na yung mga naano ko, hindi ako nagme-memorize. Impromptu lang talaga gusto ko. And I know, bakas na din ako sasabihin ni Pastor Arlon kung ano pa yung mga sasabihin niya mamaya. Lagi na lang ako bumabakas doon. So, yung mga iba kasi mga bagay, pagka nagkakapi kami, nagkakasama kami, lahat direct ko nung sinasabi, ganun naman yung relationship ko actually to everyone. So, happy birthday Kuya Dick, and I am happy because this is your year. Actually, nag-start pala noong December since nakalipat ka ng company. Kumbaga,
may pagkakataon na yung si Arlo na absorb na sa Aramco, na hindi lang yung trabaho niya in terms of salary din. Ikaw, it's your year na rin of your harvest season mo na rin because you've been through to a lot na mga sitwasyon, yung mga pinagdaanan mo before, and deserve mo kung ano yung meron ka na natatanggap ngayon, hindi lang sa financial. Of course, yung love na meron yung ating mga leaders, ating mga members dito sa church na to. And as you can see, Kedik, yung mga narinig mong message nila, ganyan ka nila nakikita. But what more, kapag mas talagang tayo sa kanila, talagang ang sarap sa pakiramdam kapag yung mga nasasakupan mo ay sinasabi nila kung ano yung encounter at nararamdaman nila sa'yo. So, tuloy-tuloy lang tayo dito, Kedik. Of course, ang nagbabayad sa atin yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya tayo patuloy na nandito at nagsama. At nananatili pa rin sila kahit maalauna na nandito pa rin sila. So, thank you so much sa mga ating mga kapatid nandito pa. So, yun lang po. Happy birthday sa inyong lahat. Thank you for hosting us tonight. So, ang last, tatawagin ko na po si Pastor. Birthday sa ating at para makinig ka. Amen. Hindi ko ma-compass lahat ng message ko sa isang gabi, pero makakaasa kayo, ay alam niyo yan, lagi ko namang sasabihin kung meron akong sasabihin sa inyo, I will always say this personally. But for tonight, I just want to say happy birthday sa inyong lahat. At Leonora, ang hindi ko makakalimutan sa'yo, I think maraming makakaalala nito. Na nag-fellowship tayo dyan, sinabi ni Ate Leonora na masungit daw ako nung una, na parang hindi ako masungit. And then, nagtawanan lang, so natawa lang din ako. But I really take it to heart. You know, kasi I feel na yun yung ayokong, kasi before talaga, I was really that person. Tapos, and then, yung iba na become pastor, parang, ang naano ko doon is, ayoko talaga yung maging reason na ako yung maging reason baka may ma-offend, imbes na ma-encourage ko pa yung iba. You know, dumadami yung King of Kings, ngayon 70 na, sa isang Friday, pagkatapos ng service, meron lang tayo like 2 hours or 1 hour to communicate. Hindi ko makakausap lahat talaga. Kahit na gusto ko lahat talaga na i-catch up, hindi ko magawa talaga minsan. Tapos dati kasi kinausap kita, sabi ko, ay ate, kamusta po? Hindi niya ako pinansa, sabi ko, parang sabaw naman to. Tapos hindi ko na, parang hindi siya maano. Tapos sa punto yun, hindi ko na siya masyadong ni-reach out. Ayun pala, tingin pala sa akin masungit. Now, siguro bawing-bawi na ako sa'yo. I know, Ate Leonora, we love you, Ate Leonora, for who you are.